The church, the bride-to-be of the Lord Jesus Christ. Nobya o magiging nobya ng Panginoong Jesucristo. Meaning, ang relasyong ito ay special na relasyon. Ang Diyos nilikha po tayo and we are His own by the virtue of creation. Tinubos tayo ng Panginoon, pamagitan ng Kanyang dugo. Pag-aari tayo ng Panginoon by the virtue of redemption. Nag-consecrate tayo sa ating mga buhay dahil alam natin tayo ay patay na sa harapan ng Panginoon. Hindi na tayo dapat mamuhay para sa ating sarili at ayon sa ating kapangyarihan at kalakasan, kundi ayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nandyan po sa atin. Ngayon, sarili tayo ng Panginoon by the virtue of consecration. But this one is a unique kind of a relationship pertaining sa the Church of the Lord Jesus Christ. So, turuan tayo ng Panginoon. This morning, ito ang pag-aral natin. Dalawa lang, o isa lang sa dalawang ito. It is the bride of Christ. Ang eklesiya ng Panginoon na tinatawag, called out assembly. Mga tao na dati tayo ay nasa kadiliman, nasa domain ng kadiliman, kinuha po tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nang tayo manampalataya sa tunay na Kristo, iniahon po tayo doon. Inalis po tayo doon, linigtas tayo mula sa kamay ng Diablo at ilinipat po tayo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. So, itong bride ni Christ na tinatawag mga kapatid ay isang anggulo ng pagpapaliwanag ng relasyon ng mga tunay na mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, kinikilala as the bridegroom, ang nobyo, at ang mananampalataya, tunay na mananampalataya sa ating kapanahunan ngayon ay tinatawag the bride-to-be ng Panginoong Hesukristo. And then it's like a family, parang pamilya. So we start with these verses. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Si John, nasa isla ng Patmos, pinakitaan siya ng Panginoon ng maraming kapahayagan. At doon sa last phase ng kapahayagan na yaon, na kung saan natapos na hatulan si Satanas, natapos na hatulan ang Antikristo at ang false prophet itinapon sa lake of fire, at natapos na rin hatulan ang mga hindi mananampalataya ng tunay na Kristo mula sa unang panahon hanggang sa ultimong panahon. Ang tawag diyan, judgment of the dead. Sa Revelation chapter 20, itinapon na po sila. Kinuha yung mga namatay mula sa dagat, kinuha yung mga namatay na nandoon temporarily sa impyerno, sa tinatawag Hades, at kinuha yung mga patay at humarap sila sa Panginoon, binigyan sila ng katawan na hindi mamamatay, pero mararamdaman nila ang kahirapan, mararamdaman nila ang tormento, at sila ihulog doon sa dagat-dagatang apoy. Matapos niyaon, pumasok ang chapter 21. At sa chapter 21, ipinapaliwanag po dito, sabi dito, ang first earth, the first heaven and the first earth, wala na. Natunaw na. Binanggit din yan sa Revelation chapter 20, verse 11. At binanggit din yan ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 na sinasabi niya, the earth and all the elements thereof will be melted. Gugunawin. Okay? Yan ang tinatawag end of the world. Ngayon, matapos niyan, may pinakita kay dyan, new heaven and a new earth. Hindi masyado ninescribe ito kung ano ito. But I believe that is literal heaven and a literal earth. That is not a spiritual one. You know why? Because ang papasok dyan, may physical bodies, resurrected bodies. Hindi tayo parang spirit beings lang na nandoon. Hindi. We have
resurrected bodies ang mga mananampalataya na maninirahan dyan sa new heaven and the new earth. At tingnan nyo, wala na ng dagat dyan. So hindi na nga, wala na nga ng magkikreate ng tinatawag cycle, baga. Pagdating mo sa verse 2, mga kapatid, tingnan nyo ang verse, Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. New Jerusalem. May bagong earth, may bagong langit, at may bagong Jerusalem din. Hindi itong literal na Jerusalem ngayon. Remember, kahit na yan, pagkatapos ng millennium, the 1,000 years reign ni Christ, na kung saan magkakaroon ng final revolt si Satanas, pati yan, gugunawin na rin. But there will be that new Jerusalem. At tinatawag ito city, holy city. At galing ito sa langit, coming out of heaven from God, na ito ang tirahan ng Diyos. Okay? The third heaven, na sinasabi sa Biblia, and then bababa, parang ito, New Jerusalem. Prepared as a bride. Tingnan nyo, inihanda bilang nubya, tapos napapalamutian para sa kanyang asawa. Wow, grabe. Dito magaganap yung marriage supper of the Lamb, na ang bride na ito ng Panginoong Jesucristo, with all its beauty and splendor, with all its perfection and holiness, then ikakasal sa Panginoong Jesucristo. So that's why tinatawag natin ito would-be bride or bride-to-be of the Lord Jesus Christ. So tingnan muna natin itong mga features na ito. There no more sea, yung heaven and earth, yung new heaven and new earth, no more sea, no more tears, death, sorrow, crying, and pain, no more sin and sinners. Sabi ng verse 27, walang makapasok doon na makasalanan o kasalanan. Wala. And then, no more sun and moon, no more night. Grabe. Then, no more tears. Wala na ng mga luha doon. Hindi na iiyak ang mga tao doon. Wala nang kamatayan doon. Wala nang kalungkutan doon. Wala nang pananaghoy doon, crying, at wala nang sakit na mararamdaman. So, alam natin, dito, sa sanlibutan, na-experience natin yan lahat. Di ba? Natural yan sa sanlibutang ito. But when this earth will be past, and then this heaven will be past, nandun na tayo sa new heaven and the new earth, wala na po ng pain doon. No more sin and sinners. Wala na doon. No more sun and moon. Wow. Anong liwanag doon? Sabi ng Bible, ang liwanag doon, ang Panginoong Jesucristo mismo. The Lamb is the light of that city. Wala nang gabi. Wala nang gabi. So wala nang tulog. Hindi na natin kailangan ang tulog. Ganun ba yon? Yes. Because dito sa sanlibutan ito, kailangan natin ng tulog dahil nanghihina tayo. Ang lakas natin na naubos sa 12 hours, nagising tayo, then it will be replenished pag natulog tayo, nag-rest tayo. In fact, sa rest time natin, doon nagmumultiply, marami ang cells natin. Doon din nagdi-detox. Yung mga nagigising ng umaga, maagang maaga, magkakaproblema kayo, madaling magkaproblema. Oo. At 5 o'clock, nagdi-detox yung colon natin. Nagdi-detox. So kaya magkakaroon ka ng indigestion at magkakaroon ka ng constipation kung early morning pa gising ka na. Dagdagan mo ng tulog pa. Ang liver at ang kidney natin nagdi-detox din yan early morning. So ang ibig ko sabihin, mayroong ganong replenishment dahil humihina po tayo. Pero sa langit, doon sa the new heaven and the new earth, wala na po doon. Hindi na kailangan ang sun, hindi na kailangan ang moon, wala nang gabi doon. You try to think of that.
hindi magbabawas ang lakas mo doon. Hindi ka manghihina. Hindi ka kailangang magpahinga. While mayroon pa doon ng kahoy na may 12 kinds of fruits na pwedeng kainin, but that is not for a nourishment per se. That is for enjoyment. Okay? Try to think of that. Then, sa loob ng new heaven and the new earth, mayroong New Jerusalem. Ang New Jerusalem, sabi ng verse 2 na binasa natin, Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Pagdating mo sa verse 9, mga kapatid, Then one of the 7 angels who had the 7 bowls, filled with the 7 last plagues, came to me and talked with me, saying, Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. So nilapitan ng isa sa mga 7 anghel, si John, at sinabihan siya, Halika, ipapakita ko sa iyo ang nubya. Ng nubyo ay ang Panginoong Jesucristo, the Lamb, asawa ng nubyo ng Lamb. Pagdating mo sa verse 10, ito ang ipinakita kay John. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain. Mataas na bundok. Tapos, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Pansinin nyo, ang verse 2, dinidescribe ang bumababa na New Jerusalem, adorn, na papalamutian ng mga palamuti, at tinatawag ito Holy City. Ito rin ang itinuturo ng anghel kay John. Sabi na, ipapakita ko sa iyo ang nubya. At dinala siya doon in the spirit sa mataas at malaking bundok at pinakita doon ang dakilang syudad at ang banal na Jerusalem na bumababa out of heaven from God. And then, ang sumunod ay mga description. Sino itong bride at ang bridegroom? Alam naman natin ang bridegroom si Jesus Christ. Agad-agad. Okay? So, ito po ang pagpapaintindi kung sino itong bride. Sila ang mga taong espesyal sa harapan ng Diyos. They are God's special people. The ecclesia, na mabubuhay po sila very close sa Panginoon. That is a relationship ng husband and wife. Intimately and exclusively. Anong ibig sabihin? Exclusively. Hindi lahat ng mga linigtas ng Panginoon ay nandoon. When I say linigtas, may mga linigtas din sa lumang tipan, but they are not part of the church. May mga linigtas sa New Testament, sa bagong tipan, yun ang member ng church. Okay? So, ito intimately, malapit na malapit sa Panginoon. They are close to the Lord. Like a wife to her husband. Exclusively with the Lord Jesus Christ. Sila lang, special. At ito ang nobyo, si Jesus Christ, the bridegroom. Maninirahan sila doon sa perfect city. Ito yung holy city. Which all its amenities and pleasures. Lahat ng mga pangangailangan doon, lahat ng kondisyon na hindi pa nga natin naisipan, lahat ng mga mabubuting bagay, magagandang bagay, na hindi pa nga natin nakita, hindi pa nga natin na-imagine, at lahat ng mga kagalakan na hindi pa natin natikman, nandoon sa perfect city, which is called the New Jerusalem. So, mga kapatid, ang description ng New Jerusalem, ito po, with a great high wall
with 12 gates, with 12 angels, and with the names of the 12 tribes of Israel written on it. Makita nyo, ang city mismo, nandoon ito. May 12 gates, may 12 angels, mga bantay ito, bantay. And with the names of the 12 tribes. Bakit kaya nandoon ang 12 tribes of Israel? Written doon sa gates. Wala sila sa loob. Okay? The gates have 12 foundations where the names of the 12 apostles were written. Ang mga gates, nandoon ang pangalan ng 12 apostol. At sabi ko sa inyo, wala na ng 13. Pag may 13, peke yan na apostol. Oo. Kasi 12 lang. Yung original na 12, na wala si Judas, nag-tridor, ang pumalit ay si Apostol Pablo, tinatawag siya apostle to the Gentiles. Okay? And then, the gates have 12 foundations where the names of the 12 apostles were written. Basahin na lang po ninyo yan. The city is shaped like a cube, 1,500 miles length, width, and height. Cube, ang city. Ang 1,500 miles, kung sa kilometers, mga 2,000 ito, 2,000 kilometers. Yun ang lapad. The length, ang width, at ang height ay parehas lang. Cube siya. Okay? 4 square ang tawag dyan, 4 square. You try to imagine, yun ang length niya, ang haba. Yun din ang taas niya. Skyscraper, more than skyscraper. Yun din ang lapad niya. At yun ang description ng city as to the size of it. Mga kapatid, mga kaibigan, wala pa ng ganyan. And I believe this is not symbolical. Ulitin ko, hindi ito symbolical. Sa Bible kasi, pag mag-aral ka about symbols, signs and symbols, ini-interpret mismo ng Bible ang symbols. Ito hindi. I believe, dahil may mga literal na mga tao na maninirahan doon sa city, ang pagkakaiba lang, we are in the resurrected body. Then, ganito kalapad, ganito kahaba, ganito kalaki, kataas yung city nito. 4 times 2,400 kilometers. Punta ka ng Maynila, balik ka ulit, punta ka naman, balik ka ulit. Ganun kahaba. Mga kapatid, I'm saying, hahanga ka dito. The city is pure gold with jasper wall. Tandaan po ninyo, sabi doon, it is adorned. The construction of its wall was of jasper, and the city was pure gold like clear glass. Ilang carats kaya yung parang clear glass na gold? Nakakita kayo ng pinakamataas na carats ng gold? Parang glass ng tingin mo, kumikinang siya. Jasper. The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. Lahat po yan, hindi pa nga natin alam kung ano yun. But these are precious stones na dinescribe, wala ito sa templo ni Solomon. Ang ganito, na itong New Jerusalem, parang ito ang the third heaven na bababa mula sa langit. Doon ilalagay ng Panginoon ang kanyang special people. Sino ngang special people? Ecclesia, the church. Ang mga taong binili ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo. The church. Ngayon, doon sa langit o doon sa New Jerusalem, mga kapatid at mga kaibigan, hahangaan natin sa lubos na paghanga
ang mga nakikita nating amenities, ang mga nakita nating mga palamuti doon, kaya nating hangaan na yon, pero mas hahanga tayo doon sa pinakamaganda sa loob ng syudad na yon. Who is that? It's the Lord Jesus Christ, the author and designer of all beauties. Kaya doon, mga kapatid ko at mga kaibigan, mayroong tinatawag doon, bagamat fullness na yun ng paghanga, pero mayroong growth of appreciation. Kung ma-perceive mo kasi kung ano ang absoluteness ng kagalingan ng Diyos, ang absoluteness of God's beauty, the absoluteness of all perfection, then tayo naman ay finite being na niligtas lang ng Panginoon, binigyan ng buhay na walang hanggan, doon sa langit. Hindi po mauubos ang paghanga natin sa Panginoong Jesucristo. Kung maubos ng paghanga, nung sabi tayo, hanggang dito lang pala ang kagandahan ng Panginoon, magsasawa tayo doon. Right? Pwede ba tayo magsawa doon? Hindi. Pwede ka magsawa sa tinitirhan mo na wala ka na doon ng sorrow, wala ka na ng pain, wala ka na doon ng anumang mga problema. Magsasawa ka pa rin. Dahil ang satisfaction na nandyan sa puso mo ay hindi dinisign ng Panginoon para masatisfy o mapuno ng mga bagay material. There is only one and only one that could satisfy the longing of our soul, and that is the God of the Bible. And having said that, mga kapatid ko, mga kaibigan, it elevates us. It elevates our being into that great, special people of God without despising others or being prejudiced to others. We are not. It's only because of God's grace. Because of God's grace. Tingnan nyo ang sinabi ni Asaph sa Psalm 73, verse 25. Si Asaph na nakaalam nito ng katotohanan ito, sabi ni Asaph, "Whom have I in heaven but you, and there is none upon earth that I desire besides you." Ang context ng chapter na yan, ng awit na yan ni Asaph, nakita niya ang karangyaan ng mga taong gumagawa ng kalukuhan. Samantalang siya na naglilingkod sa Panginoon, siya na talagang naghihirap, nagtitiis, kinukutya, pahirap ng pahirap, mahirap ang kanyang kalagayan, pero namumuhay siya sa kabanalan. Itong mga namumuhay sa kasalanan, umaasinso. Sabi ni Asaph, sayang lang na namuhay ako in innocency and I have washed my hands sa mga kasalanan. Then, parang discouraged na si Asaph. Nakarinig siya ng salita ng Diyos. When he went into the sanctuary, and then napakinggan niya ang end, ang katapusan ng mga bagay, ng mga masasama, at ang katapusan ng mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nakita niya ang kanilang wakas. They are placed in slippery places na anumang oras ay maaring may slide sila and they would die and they would leave their wealth sa sanlibutan ito. Wala silang dala kahit ano. Hanggang dumating si Asaph doon sa verse 25, sabi niya, "Pag-akyat ko dyan sa langit, Panginoon, sinong hahanapin ko? Sino ang gusto kong yakapin? Sino ang gusto kong maging kasama palagian forever and ever? Whom have I in heaven but you?" Habang nandito ako sa libutan, there is none upon earth that I desire beside you. Now what is this, mga kapatid ko at mga kaibigan? Yan po ang design ng Panginoon. The fullness of satisfaction, hindi mo yan makuha dito. Kahit na ikaw ng pinakamayaman, kahit na ikaw ang pinakamagwapo, kahit na ikaw ng tao na pinakamalakas, wala kang sakit,
wala kang anumang problema, you cannot find fullness of joy. You can only find, makinig ng maigi, fullness of joy in the presence of God. Sabi ng Psalm 16, verse 11, "For in thy presence is fullness of joy. At thy right hand are pleasures forevermore. You will show me the path of life. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore." Mga kapatid ko, we have a foretaste of that when you are enjoying Christ more than anything, more than the pleasures of this world. May foretaste ka diyan. Alam mo yan na sinasabi ko. And you know, when you're enjoying God, when you're enjoying ng intimacy mo dyan kay Jesus Christ, you have the power to fight against the allurements of this world. Anong ibig sabihin? Ang kagalakan, ang pleasure na ibinibigay ng sanlibutang ito hanggang lang sa ice candy. Ang ice cream ay yung kagalakan na ibinibigay ng Panginoon when you are intimate with Him. Okay? Ipagpapalit mo ba yon? That is foolishness. And that's why alam natin na si Moses, nang pinagpapili siya, na gawin siyang paraon. Alam nyo? Sabi ng Hebrews 11:25, sabi doon, "Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season." Nakita nyo yan? Choosing rather to suffer affliction. Okay lang kung maghirap ako sa panahong ito. Pero ang kasama ko, tao ng Diyos, with the people of God, na mag-enjoy naman ako ng kunting aliw sa sanlibutang ito. So nagkaroon ng estimation si Moses. Pagdating mo sa verse 26, itong sabi niya, "Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward." Nakita niya sa kanyang spiritual na mga mata ang darating na panahon. At nag-weigh in siya. Sinukat niya sa timbangan, spiritual na timbangan. Sabi na, ito ang kayamanan ng Ehipto. Ito ang kahirapan diyan kay Kristo. Ito ang mga pagtuya kung ako'y mag-consecrate ng buhay ko sa Panginoon, tutuyain ako, kontrahin ako. Tingnan ko nga, ay mas mabigat pa ang reproach kay Christ kaysa kayamanan ng Ehipto. And I want to tell you, mga kapatid ko at mga kaibigan, with all the adornment of the celestial city, that holy city, with all its enjoyment na nandoon, may katapusan yon. What I mean, magsasawa tayo kung wala doon ang Panginoong Jesucristo, the greatest beauty ng buong universe. So I want to see Him there. And will be seeing Him there. Now, God's special people, first, they were recipients of God's greatest gift. Nakatanggap ito, hindi ito dahil membro ng kung anong relihiyon dyan, organisasyon dyan, denomination dyan. Hindi! You can be a member of a local church. You can a member of this church, pero baka hindi ka nakatanggap ng greatest gift ng Panginoon. Be sure na natanggap mo yan. Mamaya discuss natin. They were purified people or being purified people. Of course, sa context ng puturo, they will be purified people. Okay? Ang pangatlo, they were zealous of good works. Zealous of good works. Tingnan natin yan dito sa Titus chapter 2. Ready, start. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Grace of God, biyaya ng Diyos yun. Ano kaya yun? O kaya, sino kaya yun? Bringing salvation. Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Ang grasya ng Panginoon, nagdala ng kaligtasan. At ito ay libre, kaya nga grasya. Ito ay sa mamagitan ng pananampalataya, doon sa tunay na Kristo na nagbayad na tapos na ng ating mga kasalanan.
Hindi yan sa pag-aanib sa kung anong sekta o anong denominasyon. Kung tayo ay tunay na nanampalataya, then dumating sa atin ang kaligtasan. Pero itong kaligtasan na ito, hindi ito ang katapusan ng purpose ng Panginoon. Bakit niligtas tayo ng Panginoon? Para daw, tinuturuan tayo ng biyaya na ito to deny ungodliness. Worldly lust. Meaning, ang nasa loob mo, nandyan ang banal na Espiritu, nagtuturo sa iyo, hindi ka na para sa kasalanan. Ang tunay po na talagang pinananahanan ng biyaya ng Diyos, nandyan ang pag-uudyok ng banal na Espiritu na talikuran mo ang kasalanan. May nakakita man sa iyo o walang nakakita sa iyo, talikdan mo yan because it is teaching you. The grace is teaching you to deny ungodliness. And then positively, tinuturuan din tayo na mamuhay tayo soberly, righteously, and godly in this present age. Pagdating mo sa verse 13 and 14, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Naghihintay tayo sa darating na ang Panginoong Jesucristo ay babalik muli. The great God and Savior Jesus Christ, tingnan niyo ang word, who gave Himself for us. Sino ang greatest gift? It's not salvation per se. It's Christ the Savior. Meaning, pag tunay ka na ng palataya sa tunay na Kristo, kaakibat doon ang salvation. Pero hindi ang pakay mo salvation lang. Gusto kong maligtas. Gusto kong makapasok sa langit. Pero ayaw ko sa Panginoong Jesucristo. Pwede ba yon? That cannot be. You cannot separate Christ and salvation. They are one. So when you take Christ or when you take salvation, nakilala mo ang tunay na Kristo. Nakahanga-hanga siya. At ang lahat ng mga dating hinahangaan mo, naku, parang nangulimlim. Hindi na maganda. Nakita mo na ang perfect beauty ng Panginoong Jesucristo. And when you receive Christ, nandyan sa puso mo, ang forsaking all things. Now, of course, that is gradual, minsan sa pag-unawa, pero there was that decision. Teaching us to deny ungodliness. So ito pong nangyari, who gave Himself. Ibinigay niya mismo ang kanyang sarili para sa iyo. That is the greatest gift. That He might redeem us, itong purpose, upang tubusin tayo from every lawless deed. And then, tingnan niyo ang word, purify for Himself His own special people. Ang bride-to-be ni Jesus Christ ngayon, patuloy na nililinis ng Panginoong Jesucristo. Patuloy na nililinis ng Panginoong Jesucristo. Purify for Himself, para sa Kanya, His own special people, zealous for good works. Ang ibig sabihin, kahit na nga naligtas tayo, hindi tayo perfecto. So mayroong inaayos ang Panginoon sa atin para pagharap natin sa Kanya, we will be without spot, without wrinkle. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Sino nga ito? Napag-aralan natin ito? Ito yung mga called out assembly. That's the word ecclesia, called out. Tinawag mula sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan ng Diyos. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness. Okay? Sa Greek, that's the word ekkaleo or ecclesia. That's the modified Greek dyan. Called you out of darkness into His marvelous light. Ito ang mga tao na dati nasa kadiliman, hawak ng diablo, subalit sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, nang sila'y makarinig na ang Banal na Espiritu ay nagtrabaho sa kanilang puso at nang sila'y magdesisyon na tanggapin ang Kristo na ito na kabig-bighani at siya lang ang sampalatayanan, kinuha siya doon sa kamay ng diablo, ilinipat siya sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. Ito ang tinatawag ecclesia. Maaring hindi ka membro ng First Fundamental Baptist Church,
Pero kung tunay ka, nananampalataya sa tunay na Kristo, whether you realize it or not, you are a member of that bride of Christ na hanggang ngayon, linilinis, hinuhugasan ng Panginoong Jesucristo. Are you ready for the cleansing? Ito po. How does Christ purify His bride to be? Una, mayroon na tayo ng once and for all na paghuhugas. They were washed by the blood of the Lamb. Are you washed by the blood of the Lamb? Nang tayo manampalataya sa Panginoon, ang lahat ng ating mga kasalanan, ito ay binura na ng Panginoon. And their sins and iniquities will I remember no more. And then, may patuloy na ginagawa ang Panginoon. They are being washed through the Word that is continuous washing. Ang illustration po nito ay nandoon sa John chapter 13, kung naalala ninyo. During the Last Supper, kumuha ang Panginoon ng palanggana, nilagyan ng tubig, kumuha siya ng towel, and then nilapitan niya ang kanyang mga apostles at gusto niyang hugasan ang kanilang mga paa. Sabi ni Pedro, Panginoon, huwag mong gawin yan. Hindi ako karapat-dapat na hugasan mo ang aking mga paa. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, sa ngayon hindi mo ito naunawaan, pero maunawaan mo ito sa susunod na mga panahon. Sabi na, wag mo talaga akong hugasan. Sabi ng Panginoon, hindi kita hugasan, wala ka ng parte sa akin. Then, sabi ni Pedro, sige, Panginoon, sige, hugasan mo ko mula sa ulo hanggang paa. Actually, ang word doon, napakaganda, if you study that in Greek word, that's not a play on semantics. Sabi niya, sige, paliguan mo ako. Paliguan mo ako mula sa ulo hanggang sa paa. Sabi ng Panginoon, ang napaliguan na ay hindi na kailangang paliguan pa. Kundi ang mga paalang niya ang kailangang hugasan. Ang word na paligo, once and for all yon, hinugasan tayo ng dugo ni Jesus Christ. Pero dito sa sanlibutan, narurumihan pa tayo sa mga nilalakaran natin, sa pamumuhay natin. Narurumihan pa tayo, nadudumihan pa tayo. Kailangan natin ng continuous washing. Naintindihan? Ito ngayon, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Okay, makinig ng maigi. Ang practical na application nito sa Ephesians chapter 5 ay ang relasyon ng mga mag-asawa. Ang lalaki ay mahalin niya ang kanyang asawang babae. Ang babae, matuto siyang magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Ang basis ng practical na yon, ng relationship na yon, dahil ang lalaki ang larawan ng Panginoong Jesucristo at ang babae ang larawan ng church. Maliwanag? Naintindihan dyan? Ang church na ito ay nobya ni Kristo o bride to be ni Christ. At si Christ ang husband. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, ang ecclesia or the wife is being purified, cleansed, and purified. Okay? Kaya na-experience ninyo, minsan, ang mga eksperyensya na ayaw ninyo, ayaw natin, but that is part of purification. Right? May mga trials of life. Tama? Ayaw natin na mangyari, pero nangyari. Nagkamali ba ang Diyos dyan? O mayroong tinuturo lang sa atin? Mayroong pinupurify, mayroon lang nililinis dyan sa atin? Yes, mayroong nililinis sa atin. Trials of faith. Sabi pa ng 1 Peter chapter 1, that the trying of your faith, that is more precious than of gold. When you are being tried, then makikita ang purity diyan sa inyo. So accept that. Pero iyon ay gawa ng Panginoon for our good. Hindi dapat katakutan. Hindi dapat na talikuran. In fact, sabi ko nga sa inyo, the suffering for Christ must not be avoided.
it must be invited. Yun ang Philippians 3:10 kasi. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. So, hindi dapat katakutan kung ano man nangyari. Siguruhin mo lang, related ka doon sa Panginoon. You are the bride or part of the bride of Christ dahil yun ang paraan ng paglinis ng Panginoon. Now, tingnan nyo ang word, washing of water by the word. I took it, ang word dyan is the Greek word rema. Iba yan sa word na logos. At itong rema is a saying, binanggit, isinalita. Katulad dito, nagpipreach ako. Pag-preach ko ng salita ng Panginoon, marahil hindi ko na ipaliwanag ng gusto sa iyo, pero mayroong nagpapaliwanag diyan sa loob, explaining the verse na kino-quote ko halimbawa. And that's the rema. Iba yung na-memorize mo lang na verse. Iba yon. Many people naka-memorize ng verses. Maraming na-memorize na verse. Pero ang buhay nila, wala ang verse. Hindi ma-apply. Why? The Lord has not spoken to them in a fresh way. Pagsabi ng Matthew 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Anong ibig sabihin yan? Ang pagkain ng ating kaluluwa, man shall not live by bread alone, but by every word, lahat ng salita that proceeds from the mouth of God. Every time and then, kailangan magsalita ang Panginoon sa atin? Yes. Applying the word. Hindi siya magkukontra sa salita ng Panginoon, pero mayroon tayo ng tinatawag conscience, mayroon tayo ng tinatawag intuition na doon kumakausap ang Panginoon concerning sa direction niya at sa will niya sa atin. Hindi naman lahat ang will ng Panginoon revealed na parang specific, detalyado. Hindi. Mayroong mga direct will ng Panginoon at mayroong mga will ang Panginoon para doon tayo pumasok. Pag ikaw ay buhay, mayroon ka ng consciousness. Tama. So, if we are conscious ng pagsasalita ng Panginoon sa puso po natin, not contrary to the Word of God. Makinig kayo ng maigi, not contrary. Hindi kailan magkukontra yan. Especially in directing us sa trabaho niya. Mapapakinggan mo yan dito. Ang kailangan lang natin, we should align ourselves doon sa will ng Panginoon sa atin. Alam nyo, nakakalungkot ngayon, maraming mga mananampalataya and they are so concerned about things of this world at nalilimutan na ang direksyon ng Panginoon, hanapin natin ang mga taong naliligaw at siran natin ng Ebanghelyo. Pero kulang ang nagsisikalat ng salita ng Diyos. Hindi na-fulfill yung sinasabi sa Psalm 68, verse 9. God gave the word. Many are those who publish it. Sana yung many. Bahala ka, pastor. Ikaw ang tinawag. Ikaw lang bahala dyan. Nabasa mong verse na yan? Are you not part of the body of Christ? Are you not part of the bride to be ni Christ? If you are not, never mind this. But if you are part, the Holy Spirit will speak to you. That's the word. Tina-challenge tayo. Last days po ngayon, kunti lang ang time para maipahayag ang salita ng Diyos, may kalat ang salita ng Diyos. Kunti pa ang nagpapahayag. Kunti na tayo, mas kunti pa. Where are the church of Christ now? Where is the body of Christ now? Baka nahulog tayo doon sa ritualismo. Puno ng activities, pero activities na hindi kasama ang banal na espiritu. Connecting with people. Di ba? Yun ang purpose why God save us. At napapakinggan nyo ngayon ang Word of God cleansing us, purifying us of our selfishness. Kasi kung minsan, ang self lang natin ang palaging iniisip natin, ay, mainit. Ay, mabigat ang pakaramdam ko. Ay, mahina ako.
God is the one who gave the strength. Marami tayong palusot kung minsan. We have not seen that we are part of the body of Christ, working together, connecting with people in order to share the gospel of Christ. You are hearing the word, mga kapatid ko. So, you read your Bible, you listen to preaching, ang napapakinggan mo dyan, may nagtatrabaho dyan sa puso. Okay? Purifying us. Purifying every one of us. That He might present her to Himself. Bride-to-be, when we are already purified by the trials and by the word, that He might present her to Himself a glorious church. A glorious church. Not having spot or wrinkle. Wow, wala nang mga may linya dyan, no? Wala. Not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Ito po ang bride-to-be ng Panginoong Jesucristo. Dumaraan sa kahirapan, dumaraan sa pagpupurga ng Panginoon, purging our minds, purging our emotions, purging our decision-making upang umayon ito sa kaisipan ng Panginoon, sa emotion ng Panginoon, at sa kalooban ng Panginoon. And then, kung ang bawat isa, kung umayon dito, then we are being purified of the Lord. Oh, may the Lord comes that this Church of Jesus Christ, kung lahat kayo ay membro ng katawan ni Kristo, may the Lord Jesus Christ comes that we are purified, ready to meet the Lord. Tulungan po tayo ng Panginoon. God bless us.